Ano? Hirit ka pa? Go! Ibang tanong naman, ibang tanong. Ibang tanong. Sunod pangutana. Sige. Asa na't mabasa mismo si Kristo miyangko nga iyang ina si Maria. Oh, ito. Ito, mas maganda. Yun, yung ano. Ito, basahin ko ha. Oh. John chapter 2 verse 4, Contemporary English Version. Ang sabi ni Jesus Christ ganito. Jesus replied, Mother, my time hasn't yet come. You must not tell me what to do. Ayan bro, sinagot na. Next question. Unsa nga version ng Biblia bro? Ayan, hindi ko na problema yun. Hindi ko na problema yun. Kung hanggang King James version lang yung alam mo, hindi ko na problema yun. Sige, tuloy. Next question. May version ako ng Biblia. Sige. Si Maria ba walay sala? Ay, walang kasalanan si Mama Mary. Wala siyang Ibigay mo. Kung meron siyang ginawang kasalanan, sabihin mo kung anong ginawa niyang kasalanan. Yung abot pa sa barawa, si Maria ba wala bay sala? Wala nga. Maliban na lang kung maibigay mo kung anong salang ginawa niya. Wala yung basa pero Di wala. Wag mo nang paratangan, bro. Bro, wag mo nang paratangan. Magkakasala ka pa pag pinaratangan mo yan. Kasi sabi kasi sa... Basahin natin ang Barilando. Basahin natin ang unang Pedro 1:19. Unang Pedro 1:19. Sabi ganito sa atin basahin sa Tagalog. Sabi, kundi sa mamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Dugo ni Kristo. Sangayon ka dyan bro na ang Dugo ni Kristo ay walang dungis at kapintasan? Walang dungis at kapintasan. Sangayon ka. dugo ni Kristo Sangayon ka? maging dugo ni Maria. Saan siya kumuha ng dugo? Si Kristo dunay ka wala yung dugo, wala yung Saan siya? Bro, ang sabi ni Kristo bro, ang Diyos Espiritu, walang laman at dugo. Sangayon ka doon. Dili. Ha? Wala yung dugo. Yung sinabi ba ni Kristo ba? Correct. Ang Diyos ay Espiritu, walang laman at dugo. Sangayon ka ba doon? Wala gani, wala. Wala. Dahil si Kristo ay nagkaroon ng dugo. Saan siya kumuha ng dugo? May ambit siyang dugo ni Maria. Yun eh. Yan. Umamin na raw. Again. Umamin na naman ulit. Next question. Hindi, Barilando. Yung sahog, yung walang malinis na nagmula sa marumi, ipakita mo. Yun ay nasa Job 4:14 naman. 4:14 yan. Job 4:14 sabi ganito. Kasi sumangayon siya na ang dugo sa Panginoong Kristo ay walang dungis at yung kanyang dugo ay walang dungis. So ibig sabihin walang kasalanan. So ito ang tanong namin sa iyo bro sa 4:14 ng Job. Sinong makakakuha ng malinis na bagay sa marumi? Sa ano mo basahin mo? Magandang balita Biblia, magandang pagkasalin. Sige, magandang balita Biblia. Mayroon bang malinis na magmumula sa taong marumi at masama? Sagot. Yan. Sagutin mo kapatid. Mayroon bang malinis na nagmumula sa taong marumi at masama? Meron o wala? Saan sa bro? Ayan, yan ang style niya, Brother John Ray, kapag naiipit siya, bingi-bingihan effect. Ulitin natin tanong ha. Mayroon bang malinis na magmumula sa taong marumi at masama? Anong sagot mo? Wala. Yun. Wala. Dahil ang dugo ni Kristo na galing sa nanay niya, dalisay, malinis, si Mary ba masama? Wala mo ko yung nga masama bro. Yan. Malinis ng Biring Maria. Umamin na ulit. Next question. Kung walay sala si Maria bro, baka din Biblia bro. Ha? Kung walay sala si Maria, baka ako day ang Biblia. Ay, hindi baka ako ng Biblia. Ingani bro. Actually, si Job nga perfect eh. Bro, kung sabihin mo may kasalanan si Nang Biring Maria, ano kasalanan ni Nang Biring Maria? Nagkaanak mga siyang upat ka lalaki. Sino? Sinong anak niya ng upat ka lalaki? Sino?
Si Judas, si Santiago, Simon, Jose. Eh, kung mapatunayan ko sa iyo na yan ang mga anak ni Alfeo, aminin mong si Alfeo ang asawa ni Maria. Si Ateo. Oh, kung mapatunayan ko sa iyo na yung sinasabi mo mga anak yan ni ano ni Alfeo, aminin mong ano ka? Nagkamali ka. Anak ni Maria na asawa ni Alfeo. Oh, Cleopas. Si Naminyo mga si Maria Jose yun, nakasal. hindi. Ang sabi ko ba, kung mabasa namin na sinasabi mong Judas, Santiago at Juan ay anak ni Alfeo, aminin mo na yung Alfeo yan ang asawa ni Mama Mary. Yan ba? Hindi sa kumukha na. Basay ko Oh. sa Ano ba naman naman ni John Ray? Diriya sa Mateo, Kapitulo Ay, na. 13. Saan mababasa? Wait lang, saan mababasa na sina Judas, Santiago at Juan? Wait lang nga. Judas. Sa Marcos 40. Anak ni... 40-15. Ha? Marcos 40-15. Ano yan? Ano yan bro? Marcos? 40-15. Okay, ating basahin sa Marcos 40:15. Marcos 40? O 15-40. 15:40. Okay. 15 ko. Sabi ganito. Naroon din ang ilang babaeng nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, Salome at si Maria na ina ng nakababatang Santiago at ni Jose. Ito. Oh, so? Tapos yung Maria na yan, basahin mo kung sinong asawa niyan sa Juan 19:25-26. 1:19:25-26. Ito. Oo. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Ito Maria na ito, na ina ni Santiago at ni Judas, Asawa ni Cleopas yan. asawa ni Cleopas. Oo. Oh, Hindi si Joseph. Hindi si Joseph. ano bro, Daniel, ito bang Cleopas na ito ba? Ito ba yung si Jose? Dili na susi. Oh. So iba yung Maria na ina ni na Santiago, Judas at ni Juan, ang tatay nila si Cleopas. Tanong, yung Maria ang ina nila, si Mama Mary ba yung nakapatid na ina ni Jesus? Doon na iksoon si Kristo, bro. Yan na nga. Yung Maganda. yes, bro, Romel. Sa pasaglit lang po, pasaglit. I just want to confirm sa kapatid natin kasi kanina pa siya nagsasabi na meron talagang kapatid at meron talagang mga anak. 4 daw na anak si Mama Mary. My question is, sa Luke chapter 2 verse 42 to 43, nasaan ang mga kapatid ng Panginoong Hesus? Pakibasa muna at pakisagot kung nasaan. 2:42 to 43. Okay, sabi ganito. Nang siya'y 12 taon na, dumalo sila sa pista ayon sa kanilang kaugalian. Sila umuwi na pagkatapos ng pista. Ang batang si Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Tanong dyan kapatid, 12 years old na si Jesus Christ noong nagpesta sila. Itong si Maria at Jose ay hindi ito pabayang mga magulang. Question, nasaan ang kanyang mga anak? Ang mga anak ni Maria maliban kay Jesus? So, wala pa nag-anak dira ang upat. Kailan sila? Okay. Salamat. Hindi pa sila pinanganak dito. Kailan sila ipinanganak? Saan mababasa? Anong kapitulo bersikulo ng Biblia? Mateo Kapitulo 13. Siguraduhin natin na. Sige, Mga Mateo. kapatid, pinanganak. Sige, Mateo 13, ano yon? Pinanganak ha? Mateo 13, 55 yung talata niya. 55. Sige, basahin natin kung may pinanganak pa rito. Sabi ganito, hindi ba siya ay anak ng isang karpentero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? Ito ba? Ito ba? Yun na. Ayan, ito ko na, Brother Romel. Tanong. Tanong ko sa kapatid, saan dyan ipinanganak?
Gianak na ning utas Nakakaunawa ka ba ng Elray. ano? Nakakaunawa ko po ba ng sentence diyan? Yung first sentence pa lang, hindi ba siya ang anak ng isang karpintero? Ano po yung sentence? Nagko-confirm po ba yan o nagtatanong na? Oh, mga audio nagbutan ani. Hindi, oo nga, yung mga Hudyo nga. Ang tanong ko sa iyo, konfirmado na ba yan? O nagtatanong pa Oo. lang? Oh, Ano kumpirmado kayo, nangutan na din sila. O nangutan. O, ibig sabihin hindi sila sigurado. Next. Yung Kahit tanong, tingnan mo sigurado sa sila second, kayo, sa sana man second, sila. tingnan mo sa second na paragraph, bro. Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? Sigurado ba dito ang mga Hudyo? Hindi. Sigurado na, mutada man. Gusto niyo balan. Kung sigurado ang mga Hudyo, bakit nagtanong pa sila? Yung nangitag, natingala man gusto. Bakit nga nagtanong? Tanag sila gani. Bakit nga nagtanong? Ano dos na Brother Romel, ito na lang, basahin ko na lang ito para meron tayong may pakita sa kanya na ano na reference. Baka sakali Ito bro, wait lang ha. Gawa muna ako dito ng Sige, ito lang pala dyan do. Kapatid, tanong ko sa iyo bro. Bago mamatay si Panginoong Kristo sa krus, kanino niya iniwan ang kanyang ina? Kay Juan, inigugma man to niya. Oh, kay John the Beloved. Kung mayroon siyang mga kapatid, bakit hindi niya iniwan sa kanyang mga kapatid? Wala may botas. Siguro, Basahin nga natin bro. pala dyan do ang unang Timoteo 5:4 sa magandang balita, Biblia bro. Ano sagot niya? Kung meron siyang kapatid, ba't di niya iniwan sa kanyang kapatid? Ano sagot niya dun? Anong sagot mo bro? Kasi may babasahin tayong talata. Naboro na tigulang bro. Ano puro tigulang? Ano ba naman to? 33 years old pa lang sa Panginoong Kristo tapos yung sinasabi mong kapatid matatanda pa sa kanya. Ano si tanda ni ng Birheng Maria? Ano ka ba naman? Sabi niya kanina, bro, sabi niya kanina, bro. Brother John Ray. Brother John Ray, sabi niya kanina, nung si Cristo ay 12 anyos, hindi pa pinapanganak yung iba. O di mas bata pa kami Panginoong Kristo. Eh, mas bata pa. Kontrahan na. Nagkontrahan Oh, na. kontrahan na. Ito sabi niya ngayon dito naman, matanda na sila. Bali na basahin mo ang unang Timoteo 5:4 sa magandang balita Biblia. Ano yon? Ipit na naman siya dito. Oh, ipit Unang na- Timoteo 5:4. Unang Timoteo 5:4. Ito naman sabi. Magandang balita Biblia. Subalit Basahin mo. kung ang isang byuda ay may mga anak o apo, sila ang unang dapat kumalinga sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob sapagkat ito ay nakalulugod sa Diyos. Ayan, napakalinaw dyan kapatid. Ang isang byuda, si Nang Birheng Maria, byuda na siya, namatay na una si Joseph eh. Ang isang byuda, kung may mga anak o apo, sila ang dapat kumalinga. Question, kung mayroong mga kapatid si Panginoong Kristo, hindi nilabag ni Panginoong Kristo ang kanyang sariling utos. Kasi utos niya, kung ang isang byuda may mga anak, sila ang dapat mangalaga. Tama, mali? Tama. Kanino iniwan ni Panginoong Kristo ang kanyang ina? Kay Juan, O kay Juan, kapatid ba niya si Juan o hindi? hindi. Ibig sabihin, isa lang ang anak. Sa Panginoong Kristo lang. Kasi hindi niya iniwan sa kanyang mga kapatid. Kasi kung mayroon pa rin mga kapatid si Panginoong Kristo, ang lalabas diyang kapatid, nilabag na ang kanyang sariling batas. Okay. So wala igsoon si Kristo, bro. Wala talaga. Bakit? Basahin natin ang ano ba dyan do? Sakarayas 12:10. Basahin natin ang Sakaraya 12:10. Okay. Ito ba, ano yan, Sakaraya? 12:10. Hula to kapatid ha. Tatanungin kita patungkol sa hula. Ilan ang dapat anak? basahin natin. Sakaraya 12:10. 12:10. Sa hula, isa lang ang anak eh. Ito sabi. Ang lahi ni Ang lahi David ni David. at ang mga taga-Jerusalem ay gagawin kong mahabagin at mapanalanginin. Sa gayon, kapag pinagmasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat, ay tatangisan nila itong parang kaisa-isang anak o anak na panganay. Ayon sa hula kapatid, sino yung sinaksak ng sibat? Si Kristo o hindi si Kristo? Si Kristo. Si Kristo. Ayon dyan sa hula, tatangisan nila itong parang isang kaisa-isang anak or marami siyang kapatid? Pangalan gani, isa. Isa lang siya, isa lang ang anak.
Yun naman pala, sa hula, isa lang ang anak. So sa ngayon ka sa hula, isa lang ang anak. Oh. Ah, laglag bakit na. sa'yo, bakit sa katuparan ang dami na ng anak ni Nanay Maria? Ito pa bro, wala so. Ano nangyari sa'yo? Ito. Bro, meron akong babasahin sa'yo bro ha. Ito, tingnan mo to ha. Basahin ko to ha. Ayan o. Tanong ko dito, sino ang mga magulang nitong mga kapatid ni Jesus sa Mateo 13:55? Sa Mateo 13:55 binanggit ang mga tinatawag na mga kapatid ni Jesus. Hindi ba ito ang anak ng anluwagi? Hindi ba ang kanyang ina ay si Maria? At ang kanyang kapatid ay sina Santiago, si Simon at Judas? Sino ang mga magulang ng mga ito? Ang kanilang ina ay hindi si Maria na ina ni Jesus. Oh. Ayan ha. Yung sinasabing Santiago, Jose, Simon at Judas, ang kanilang ina ay hindi si Maria na ina ni Jesus. Jesus. Ayon sa Mateo 27:56, makikita ang isang babaeng nagngangalang Maria na ina ni Santiago at Jose. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago at Jose, at ang ina ng mga anak ni Zebedeo. Sa Marcos 15:40, binanggit din ang isang Maria na ina ni Santiago na maliit at ni Jose. Mayroon ding mga babaeng nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago at na maliit na si Jose at si Salome. Ipinapakita nito na may ibang Maria na ina ni Santiago at Jose, kaya hindi ito si Maria ang ina ni Jesus. Ang kanilang ama ay si Alfeo o Cleopas. Sa Juan 19:25, binanggit ang Maria na asawa ni Cleopas. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina. Ang kapatid ng kanyang ina, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Posibleng ito rin ang Maria na ina ni Santiago at Jose, kaya maaring si Cleopas ang ama nila. So ibig sabihin, ang tinatawag ng mga kapatid ni Jesus sa Mateo 13:55 ay hindi literal na magkakapamilya sa dugo, kundi mga malapit na kamag-anak. Ang kapatid sa kulturang Hudyo ay maaari ring mga hulugan ng pinsan o malapit na kamag-anak. Base sa ebidensya ng Biblia, si Santiago, Jose, Simon at Judas ay mga anak ni na Maria na asawa ni Cleopas o Alfeo. Hindi na Maria na ina ni Jesus. Paano mo yung didepensahin yung yung maling aral mo dito? Ano yan, bro? Paano ka magpapaliwanag ngayon, bro? Maliwanag ang ebidensya na yung sinasabi mo dito na si Santiago, si Santiago, Jose, yung mga kapatid niya sa Matthew 13:55, iba pala ang mga tatay. Ito pala si Cleopas. Paano papaliwanag ngayon yan? Sige na bro, paliwanag nga bro. Tingnan natin yung paliwanag mo ngayon. Kawawa ka bro na dyan ka nagpaloko sa mga ngaral mong hindi alam ang Biblia, bro. Pagka-biological mother. Hindi, sagot bro. Paano mo papaliwanag sa amin ngayon yan? Na yung palang mga sinasabi mong kapatid ni Jesus sa Matthew 13:55, mga anak pala yun ni Cleopas. Sagot na bro. Ipakita mo naman na sumasagot ka. Sagot. Paano mo papaliwanag sa amin na yung mga sinasabi mong kapatid ni Jesus mga anak pala ni Cleopas? Asa yung basa bro? Ano mo? Atong basa. Asa nga boss na? Anong talata yung religion re? Ito, style ito kasi pag naiipit to. Pagkunwari tatanong Matthew 13:55? John 19:25. John 19:25-26. 19. 25-26. Nakakatuwa naman itong bata na to. Bakit kasi mas pinili mong hindi paniwalaan ang kalooban ng Diyos? Biblikal naman, hindi mo lang dapat nagtanong ka, tapos ganun lang, hindi mo na sana pinipilit na hindi tama. Kasi kawawa ka bro, ang daming nakakapanood sa'yo, ang daming nakakarinig sa'yo, yung mga sagot mo, kontrahan.
Inaayawan mo, inaano mo, sinasangayunan mo. Sabi niya Ikaw kanina, nagsasangayon na inaayawan. sabi niya kanina, nung si Kristo ay 12 anyos, walang ibang anak si Maria kasi hindi pa daw ipinanganak. Ngayon, nung siya pinako na sa cross, nasan yung kapatid niya? Sabi niya, matatanda na sila. Hindi ka ba natatawa sa sarili mo niyan? Kinokontra mo tanong sarili natin. mo? Pero tanong natin, sangayon ka ba na sa hula, iisa lang yung anak? Oh, sangayon, panganay nga eh. Bakit sa realidad naging 4? Dili. Bro, buksan mo yung isip mo, bro. Huwag masyadong sirado. Dahil baka maparusahan ka pag hindi mo binago yung isip mo, nakikita mong mali yung turong tinuro sa'yo. Buksan mo na lang yung isip mo, bro. Huwag na lang matigas yung ulo. Sabi pa naman ng Diyos sa Jeremias, huwag susumpain ang mga nagtitiwala sa tao. Oo. Nagtiwala ka dyan sa pastor mo, nagtuturong tao lang. Ako bro, delikado ka bro. Delikado ka dyan. Wala mo ito sa pura mo gani. Mali-mali yung ano mo eh. Kahit na anong paliwanag mo eh. Ano ba talaga totoo? Nung si Kristo ay 12 anyos na, nanganak na ba ng ibang kapatid si Maria o wala pa? Wala pa. Wala pa. Nung si Kristo ay pinako sa cross, bakit hindi iniwan ni Kristo ang kanyang ina sa kanyang mga kapatid? Wala pa ko kabalo, bro. O, sabi mo, matatanda na. Nagbago na naman ang isip po. Hindi niya alam. Hindi niya alam. Anong 33 ang edad. totoo, bro? Hindi mo alam o matatanda na sila? Alin ang tama doon, bro? Alin ang kasinungalingan doon? Yung sinabi mo na na hindi mo alam o matatanda na sila? Wala ko kabalo. So mali yung isagot niya kanina, Brother John Ray, mali yun. Nadulas lang, nadulas. Ayun. Yan ang problema sa mga sa mga nagpapaniwala sa mga pastor na walang alam. Resulta pag sila tinatanong, todo depensa, kahit alam naman nilang ipit sila. Correct. Yeah, Mabasa ko, bro. maniwala pa kayo sa pastor nyo. Na may mabasa, bro. Di ko po ni mingo bakat ni. Ano mabasa? Dira sa Juan kapitulo 7. Ha? Alin? Juan kapitulo 7 antud sa antud sa 9 basada dira. Kinsa nga iso na lang City ipasabot. 1-9. Meron ba dyan? May mga kapatid siya? Biological? Sige, basahin mo ba dyan do? Sige, Para makita sige, natin, 1 hanggang 9 daw. sige, ating anuhin. Juan. Tandaan mo bro, sumangayon ka na kaganina kapatid na sa hula, iisang anak lang. Panganay, sabi mo nga, panganay nga eh. 7:1 hanggang 9. Ito sabi, pagkatapos ito nilibot ni Jesus ang Galilea, iniwasan niya ang Judea dahil nais siyang patayin ng mga pinuno ng mga Hudiyo roon. Nalalapit na noon ang pista ng mga tolda, isa sa mga pista ng mga Hudiyo. Kahit sinabi kay Jesus ng kanyang mga kapatid, bakit hindi ka umalis dito at pumunta sa Judea para makita ng iyong mga tagasunod ang ginagawa mo? Walang taong naglilihim ng kanyang ginagawa kung ang hangad niya ay maging tanyag. Ginagawa mo rin lamang ang mga bagay na ito. Magpakilala ka na sa sanlibutan. Maging ang mga kapatid ni Jesus ay hindi naniniwala sa kanya. Yun pala ba dyan do, mga kapatid ni Jesus. Ito. So, dahil may kapatid si Jesus, sige, tanong ko sa iyo bro, naniniwala ka dahil siya ay may nabasang kapatid ni Jesus, kaya naniniwala ka na meron talaga siya mga kapatid? Sobrang basa po. Sige, tanong ko sa iyo, ilan ang kapatid niya talaga bro? Sa pagkakaalam mo, ilan? Sa Biblia, 4 ka lalaki o mga babae. Wala mabasa nga pila ka babae dira gisgutan. Sige, basahin nga natin ba dyan doon ng Korinto 15:6. Ay lang, may tinatype ako rito para malaman ko yung ano niya. Sige, basahin ko dito ha. Sino ba ang mga kapatid ni Jesus sa Juan 7:5? Sige, balik dyan doon. Mamaya yan, balik dyan doon kung sino-sino yan. Sige. Itanong muna natin kung ilan talaga ang exact kapatid ni Jesus. Sabi niya 4 daw. So basahin natin ang unang Korinto 15:6.
Unang Korinto 15:6. 15:6. O, apat lang daw eh. Sige, Ah, basahin sige. natin ang unang Korinto Ito. 15:6. Sabi ganito, apat lang daw ha. Ito sabi dito. Pagkatapos nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid. Oh. Ilan ang tama kapatid? Apat lang o 500? Bro, ilan talagang ang kapatid ni Jesus? Na nabasa mong kapatid, 500 or apat? O sa kuha na siya sa dugog unod na siya. Ay, wag ka nang magpaalam, ay wag ka nang mag-reason kasi sabi mo, pag nabasa ang kapatid, kapatid na yun agad. Oh, Nabasa natin yung kapatid eh. 500 Ilan ba kapatid talaga yun. ang kapatid niya? Apat or 500? Hmm? O, dagdagan pa natin yung problema mo. Hindi. Acts 1:15 pa Hindi. rin doon. O, sige, basa. Sagot mo na. Ano ba Sige, talaga sige, tama? sige, apat, Apat o 500? Ang sa nga verse na diri sa kuan. Adeo. Ano ba naman? Oh, ko sa basahon para Ano ba naman to? Sige, O, sige, basahin basahin mo. daw niya, brother. Sige, basahin mo dyan. Lakasan mo. Unang Korinto 15:6. size. Unya sa usa ka higayon nagpakita siya sa kapin-an sa 500 ka mga igsool nga ang kadaghanan Ah. kanilang buhi Oh, pa. ang tanong, Ilan man gid? Ilan naman ilan pa talaga sa Bisaya? Binasa mo sa Bisaya, ganoon din sa Tagalog. Ilan talaga ang kanyang kapatid? Apat or 500? Wala may giisgutan diri nga iyang son. Ikaw, literal ka kapag nabasa mo kapatid. pag nabasa. Ang nakagad sa kapatid, biologically. Brother Junre, ating basahin sa ano, ating basahin sa Bisaya. Oh, Bisayain mo. Sinungaling tong taong to eh. Unya, mitungha siya sa kapin sa 5 kagatos ka mga igsoon. Oh, igsoon kapatid. Ikaw, nakabasa ka lang ng kapatid, inisip mo na kagad na biological. Kaya nga, tanungin kita ngayon, based sa unang Korinto 15:6, ilan ang kapatid ni Kristo talaga? Apat lang? Sabi mo, apat lang? O dito sa unang Korinto 15:6 is 500. Ilan talaga ang kapatid niya? Kasi Dili man na- literal ka masyado magbasa ng Biblia eh. Pag nabasa kapatid, ano na agad sa'yo eh? Ano tawag dyan? Biological na Biological agad. na agad. Dagdagan pa natin yung problema niya, Brother Jando. Dagdagan natin ang problema. Acts 1:15, Brother Jando. Acts 1:15. Sige, Oh. 1:15. Og ni adtong mga adlaw mitindog si Pedro sa taliwala sa kaigsuonan og may panon sa mga tawo nga nagkatigom daw may usa ka gatos ug kaluhaan. Ano ba ano ba Dito to? naman, 120 ka magkakapatid. Tagalogin mo para makakaunawa yung mga Tagalog natin na mga listeners. Makalipas ang ilang araw nang nagkatipon ang may 120 mga kapatid. Oh, dito naman 120 ang kanyang kapatid. Ilan ba talaga ang kapatid niya? Apat? 500? 120? Ilan ba talaga kapatid? Kasi literal ka masyado magbasa ng Biblia. Pag madabasa ang kapatid sa'yo, ano na agad na yon? Siblings na kaagad niya na biological. Sa Bible, ang dami niyang kapatid. May 500, may 120. Ilan talaga ang tunay niyang kapatid? Apat? 150? O 120? Or 500? Ilan talaga? Oh, lala. Tamimi ka ngayon. Huwag ka kasing literal. Huwag kang magliteral sa nababasa mo. Bakit kapatid? Yung kapatid sa Jewish, makinig ka muna bro, sa Jewish culture, silang lahat magkakapatid. Basahin nga natin ba dyan do? Para matuto si kapatid natin sa 23:8 ng Mateo. Mateo 23:8. bro. Ikaw yung hindi nakakaintindi. ikaw na nagsabi sa kapatid na yon. Tapos ngayon, Oo. tinanong ka, alin doon sa 120, 4, 500, alin doon totoo doon? Anong ginawa mo? Tulala sa isang tabi at di mapakali. Sa kwan kapatid, alam mo sa mga Hudiyo, silang lahat magkakapatid. Basahin mo ba dyan do? Ngunit huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Yan lahat magkakapatid. Yan, huwag mong iliteral yan. Kaya yan ay kanyang yung biological na kapatid. Kasi umamin ka na nga kaganina kapatid na sa hula, iisa lang ang anak. Iisa, ba't ang dami na sa'yo?
Ano ka ba naman? Kumukunta ka sa pahayag mo Ano eh. ka ba, Brother John Ray? Pag siya bumasa ng kapatid, ang kanyang unawa, biological brother. Biological. Kapag Pag tayo ang bumasa, nag-iba yung meaning. Kamura man nag-ilay. Kawawa ka naman. Wala kang panama. Diri, balik ko na to sa uwan, bro. Giyon sa pagkasulti dire. Sige. Tinanong ko naman ulit ito sa yung sa Juan naman. Ito naman tayo sa Juan. Tanungin natin yung aking tinanungan natin dito. Ito, basahin natin. Ito, basahin ko ha. Ayan o. So, babasahin ko dito. Sino ang mga kapatid ni Jesus sa Juan 7:5? Sa Juan 7:5, mababasa natin sapagkat kahit ang kanyang mga kapatid man ay hindi sumampalataya sa kanya. Sino ang tinutukoy ng mga kapatid ni Jesus dito? Sa Matthew 30:55 at Marcos 6:3, binanggit ang mga pangalan na tinatawag ng mga kapatid ni Jesus. Hindi ba ito ang mga anak ng anluwagi? Hindi ba ang kanyang ina ay si Maria at ang kanyang mga kapatid ay sina Santiago, si Simon at Judas? Ito ang parehong pangkat ng mga kapatid na maaring tinutukoy sa 1:75. Ibig sabihin, yung mga kapatid sa 1:75, mga anak pa rin ni Cleopas yun. Alpeo. Paano mo ba paliwanag naman ulit ito? Walo lang, bro. Walo. Sabi mo kanina 4. Ilan ba talaga 4? 8? Pat ganit. Pero dyan na, nagwalo na naman. Sabi niya kanina bro, 4. Ngayon, nagwalo na naman. Ilan ba talaga? Yeah. Wala mo ning wala. Ako ngingo, pat. 500 nga eh. Sabi ni San Pablo, 500. Sino ang tama? Si San Pablo, ikaw? Dili mo na egso nga sa pagka biological. Paano mo patutunayan sa amin yan na hindi biological? Kapatid na nila sinabi dyan. Ano yan? Kapag Kapatid ikaw yan eh. nagbasa, Ito. unawa ng kapatid. Brother John Ray, ito, sanggalin mo ito ha. Ito, sabi dito, ilan ang biological brother ni Jesus? Mayroon bang mga biological brother si Jesus? Ang sagot ay wala. Straight to the point. Ang sagot ay wala. Si Jesus ay walang kapatid sa dugo dahil ang simbahan nagtuturo ng perpetual virginity of ni Maria. Nangangahulugan si Maria ay hindi nagkaanak ng iba pang anak maliban kay Jesus. Wala pala siyang biological brother eh. Kawawa ka bro. Bro, wag ka nang maang-maangan dyan, bro. Tinatalo ka ng mga referensya namin dito, bro. Yung mga reasoning mo, sariling unawa nyo lang yun ng pastor mo. Wala siyang kapatid na biological. Mayroon ba mga biological brother si Jesus? Ang sagot ay wala. Straight to the Pero point. kasal sila Maria Jose. Kinasal sila. Tama yun. Tama yun. Kinasal sila. Hindi sila magkaanak. Hindi sila nagkaanak. Hindi, bro, kaya nga hindi ikaw ang pinili ng Diyos na Jose kasi kung ikaw pang naging Jose, kawawa si Inang Biring Maria. Yabag Kasi kasal yan gani. ang mindset mo eh. Pero si Jose bro, matuwid yun. Mateo 1:21, Mateo 1:19, si Jose ay matuwid. Ibig sabihin hindi siya lumalabag sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ayon sa hula na sinangayunan mo, isa lang ang anak kaya hindi nadadagdagan ni Jose yun. Kaya ikaw hindi ka pwede maging Jose kasi delikado sa Inang Biring Maria. Alam kung ikaw ang mo, maging Jose. bro, hindi kami maniniwala sa'yo kasi yung aming ebidensya dito, mayroon bang mga biological brother si Jesus? Ang sagot ay wala. Wala. Kaya kahit na anong sabihin mo, basura lahat ng mga yan. At sa ngayon siya manipula sa hula, isa lang. Wala ka So, na. si Maria wala ba nagkaanak? Wala nga. Ikaw na. Wala nga. Wala nga biological brother. Kakabasa ko lang mayroon bang mga biological brother si Jesus? Ang sagot ay wala. 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 Pipito pa rin meron. Kanila Jesus, bro. Kung si Jose, si Maria wala ba nagkaanak? Ano daw? Sige. Ating tanongin na. Si Jose at si Maria ba? Si Jose at si Maria ba ay nagkaanak? Ng iba maliban kay Jesus?
Gandang tanong to. Ang sagot, ang sagot, hindi. Wala sa Biblia. Ito, basahin ko ha. Nagkaanak ba? Ito. Walang patunay na wala ng ibang anak sina Jose at Maria. Una. Ipapingkam daw. Ako ng taon. Naka-open ka. Naka-off ka ba ako sa'yo? Ay, kaya pala di mo ko nakikita. Di mo nakikita yung binabasa ko. Yun pala reason. Kaya ka ito. Mga patunay na wala ng ibang anak sina Jose at Maria. Wala sa Biblia na sasabing nagkaanak muli si Maria. May ibang Maria na ina na tinatawag na kapatid ni Jesus. Sa Mateo 25:56, Marcos 15:40, binanggit ang Maria na ina ni Santiago at Jose, ngunit hindi ito si Maria na ina ni Jesus. Sa 1:19-25, may isa pang Maria, ang asawa ni Clopas, na maaring ina na tinatawag ng mga kapatid ni Jesus. Kung may iba pang anak si Maria, bakit iniwan ni Jesus ang kanyang ina kay San Juan? Alam pa niya, Kahit sina Martin Luther, John Calvin at Ulrich Zwingli naniniwala sa perpetual virginity ni Maria. Ano sabi ni Martin Luther? Siya, si Maria, ay isang dalisay, walang dungis na birhen, bago, habang at pagkatapos ng pagsilang ni Kristo. Pati si Martin Luther umaamin, Brother Jando, Yes. may papansin dito si SMB Pilsen. Nagpapansin siya, agoy, sabi niya, awit 69:8 daw, ako'y naging iba sa aking mga kapatid at taga-ibang lupa sa mga anak ng aking ina. So, ibagin natin to agad kasi ito yung isa sa pinangahawakan nila na kinakapit nila kay Panginoong Jesucristo. Itong salita na ito. Basahin nga natin ang awit sa 69:8, Brother Jando. Okay, awit, ano yan? Awit 69:8. Okay, ito Sa ang dating Biblia version. Ito ang ginagamit nila awit 69:8. Para malaman ng lahat ng mga kapuntos natin kung paano tibagin to. Ito, sabi ganito. Ako'y naging iba sa aking mga kapatid at taga-ibang lupa sa mga anak ng aking ina. Na yan, kinakapit nila yan si Panginoong Jesucristo daw yan. So marami siyang mga kapatid talaga sa kanyang sariling ina. Umpisahan mo nga sa 5 ba dyan kung sinong nagsalita niyan. O Diyos, kilala mo ang kamangmangan ko. Mangmang ba si Kristo ba dyan do? Hindi siya mangmang. Hindi siya mangmang. Patuloy. At ang mga kasalanan ko'y hindi lihim sa iyo. Makasalanan ba si Panginoong Jesucristo ba dyan do? Hindi siya makasalanan. Ibig sabihin, sinong nagsabi niyan? Ay, makasalanan. Sino? Si David. Si David. David yan Ibig Kasi sabihin, si David, walo sila magkakapatid. First Samuel 16:1-10. Pangwalo si David, 8 silang magkakapatid. Siya sa kanya yung tumutukoy, hindi sa Panginoong Jesucristo. Kasi si Panginoong Jesucristo walang bahid ng kasalanan yun. Unang Pedro 1:19. sa madaling salita, yung paggamit nila ng awit sa 69:8, out of context. Straight to the point. Yan, makinig pa kayo kay Eli Soriano. Ayan, nangyari sa inyo. Kaya ikaw isindi Pilsen, wag kang tumulad sa amo mong si David. Eliseo Soriano pa more. Feeling kasi ng mga dating daan, alam nila ang lahat, alam nila ang totoo. Pero yun, out of context na naman ulit. Kasi kung sasabihin mo kay Panginoong Jesucristo yun, ano yan, sa Panginoong Jesucristo makasalanan, mangmang, siya na ang karunungan ng Diyos Unang Korinto 1:18, si Pedro ang karunungan ng Diyos. Tapos Si Kristo. Hindi si Pedro, si Kristo. Si Kristo pala. Oh. Si Kristo ang karunungan ng Diyos. Tapos sabihin mo mangmang? Si mangmang yun ang mangmang yun, referado sa tao, ang kamangmangan, hindi sa Diyos. Si Kristo ang Diyos yun. Mali talaga ang unawa ni Eli Soriano, ano? Sige.
Sinalo ba ni John Don itong si SMB Pilsen? Lasinggiro kasi eh. Ayan, sige, manood ba kayo kay Eli Soriano? Manyan nangyari sa inyo. Ala, Mano John Don, out of context na tayo. Ano out of context? Tuloy natin. Ito tuloy. Out of context daw ha. Ito, tuloy natin. Ito, balikan natin. O Diyos, kilala mo ang kamangmangan ko at ang mga kasalanan ko'y hindi lihim sa iyo. Huwag mga pahiya dahil sa akin ang mga gintay sa iyo. O Panginoong Diyos ng mga hukbo, huwag mga lagay sa kasiraang puri dahil sa akin ang nagsisihanap sa iyo, O Diyos ng Israel. Sapagkat dahil sa iyo ay nagdala ako ng kadustaan, kahihiyan ay tumakip sa aking mukha. Ako'y naging iba sa aking mga kapatid at taga-ibang lupa sa mga anak ng aking ina. Eh, hindi ba si Kristo pala ito eh? O, tayo pang out of context. Ala, sige, kampihan mo si Eli Soriano. Lagot ka. Si Kristo sa kanila, naging mangmang na, naging makasalanan. Mali yun, mali. Oh, sige bro, Daniel, meron ka pang pahabol? Isa. Oh. Tingnan ko nga sa mga comment dito, baka mayroong gustong ibang magtanong. Oh, sa mga gusto makipagtalakayan dyan, comment lang kayo at babasahin ko yung ano nyo. At tawagan ko kayo para makapasok kayo sa mga gusto makipagtalakayan. Sige, continue brother Daniel, habang naghahanap ako ng ibang magtatanong dito. Baka may gusto ba makipagtalakayan? Naghahanap Wala na ba si Michael? Ha? Oh. Naghahanap ako rin. Wala si Michael. Siyang Michael. Sino yung tumawag ka kanina? Michael yun, di ba? Hindi, Daniel. Daniel pala. Layan naman ang spelling ng Michael sa Daniel. Nahawa ko kay SMB, San Miguel kasi itong SMB eh. Oh. Sige, tingnan dito. Kung ano ito, talaga mag-i-enjoy tayo dito sa talakayang ganito kasi ito ay pag-aaral. Pag-aaral, no? Sabi niya, ahihi si Jared nangaral kuno ngayon sa Katoliko pero ginamit niya aral ni Bes. Dati yun! Siyempre hindi pa namin siya pangaralan basta pagdating sa bagay na yan. Oh, dati Bandahan yun. lang iniiba ni Jared nangaral. Sabi niya sa akin, bro, paano ba yan yung mga aral ko kay MCGI pa rin. Sabi ko, dandahan lang. Machichinge naman yan eh. Dandahan lang. Aminado si Jared dyan kasi dyan ka siya namulat eh. Dyan siya nahubog eh. Huwag mong sabihin na dala-dala pa ni Jared yung aral na yan. Hindi na niya dadalhin yan. Sabi niya sa akin eh. Paturo nga siya eh. Sige. Aba? May ano dito, si Magwayin daw, papasok. Si Magwayin. Yan. Sige. Oy. Ang dami na supalpal sa gabing ito ah. Oh. Magwayin. Sa akin yan, bro. Pasok daw siya. Yung SDA ba? Sinong SDA? Sinong SDA? Si Magwayin, bro. Ha? Chat din sa akin. Si? Si Magwayin. Magwayin, bigyan mo si Magwayin ng ano bro, ng Zoom link bro. Anong Facebook account ni Magwayin? Papasa ko ako ipasa siya. Magwayin. Meron ba? Papasok mo. Sige, basta yung Magwayin bro. Baka sakali na ano pa tayo dito. Etong mauna siya. Na ako picture ng Diril. Mauna siya bro. Katoy mong katalakaya. Yan yung kanina. Naka-argument ko na yun dati. Ito si ano? Ito yung... Yan yun. Ha? Yan yung yung kausap mo kanina ba? Yan yun, yung pinasa ko ngayon. Ito si Daniel? Si Daniel, yan yun. Ito pala mukha ni Daniel pala? Oo. Kuha ko ng mukha ni Daniel. Ito, tingnan niyo yung mukha ni Daniel para makita ninyo. Ito yung aking katalakayan ngayon. Wait lang. Ayan ayan si Daniel. Ay. Ayan ako nakuha. Parang nagisayan ah.
Oh, ay, medyo kamukha-look-alike niya si Alado. Hindi sayan, sayad. Okay. Si Magwayin. Sige, paano niyo si Magwayin? Kung ba gusto pumasok ni Magwayin, ano? Welcome pa rin siya dito sa mga itong Monday night natin, open to for talakayan. Brother Daniel. Pasok kayong lahat. Oh, meron ka ba bang ano, Brother Daniel? Tanong, wala na. Okay na ba 'yon? Napadagat pa. Oh, sige. Tuloy. Okay, papasukin nyo lang sa Zoom yung ano, yung gusto magipagtalakayan. Sige, go ahead bro. Go ahead. Enjoy tayo basta Monday night. Sa bagong tugon, doon na ba yung mabasa nga magkumpisal o pare? Tagalog. Sa Marunong ka naman mag-Tagalog eh. sa bagong tipan, meron mabasa na magkumpisal sa pare. Meron bro. Daw. At basahin natin ha. Si Daniel pa rin to, bro? Si Daniel pa rin yan. Daniel pa rin? Kumpisal Bro, naman. Sige. Ito bro, si Danilo Cugtas. Ha? Si Danilo Si Cugtas. Si Danny Cugtas. Sige, pasukin mo Daniel Pasok. Cugtas. Sige. Papaisip na. Pras. Sige. Ano yun? Ano yan? 23? 1:23 pala yung tanong. 1:23. Ito bro, pakinggan mo bro ha. Ito sabi bro. Ang isimulan sa 21. Ito. Sabi ganito. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako. Kung paanong sinugo ako ng Ama, kayo ay sinusugo ko rin. Pagkasabi niya nito, hiningahan niya sila at sinabi, tanggapin niyo ang banal na Espiritu. Kung patatawarin niyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. At kung hindi niyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. Yan bro, yan ang kumpisal bro. Tamimi na po. Tulala sa isang tabi at di mapakali. Ating nakaraan. Pare. Gusto niya na pare. Sige, Sige, basahin mo sa James, sa Dual Rhymes version. James 5:14 to 16. 5:14. Sabi, if any To man 16. sick among you, let him bring in the priest of the church. And let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Ayan. 16. 16. Confess therefore your sins one to another. Pasok na naman. Bro, priest pala to bro. Priest bro, let him bring in the priest of the church, pari. Tapos sa 16, anong gagawin sa 16? Confess therefore your sins one to another. Bro, ayan bro, priest of the church bro, okay ka dito? Wala may Sunod na. maulak. Basa din press akong Hindi ko na problema yan. Hindi ko na problema yan. Naka isa lang version ng alam nyo eh. King James version lang kasi alam nyo. Kaya Ang yung... usapan, may mababasa. Basta Oo. Biblia yung binabasa namin eh. Yan ang problema. Yan ang problema sa nakakulong sa King James version. Pag nabasahan ng ibang version, tulala sa isang tabi at di mapakali. Okay na to bro? Sige. Follow-up question naman ulit. Maganda to. Nakapasok na bang Lahat ng tanong mo, itanong mo kasi para malinawan ka. Abang hindi pa nakapasok yung dalawa. Si Danny Cugtas siya kasi Magwayin. Sige. Danny Cugtas, isa pa to. Pag nagtanong ito, nako. Umakas yan sa debate nila ni Ha? Umiskerda. Sa debate nila ni Umiskerda. Umiskirda? Oh, sa debate nila ni Bayutas. Bayotas? Di mo nakita yon? Hindi. Hindi ko nakita yon. O Daniel, tanong. Daniel, go ahead.
Ibang tanong naman. Naubusan na ng tanong. Oo, Sir Daniel ang tanong. Hindi mo kasi kami maiipit. Lalo na pag tulong-tulong kami. Wag lang, gano'n. Ano itong magwayin? Magwayin. Anong pangalan itong magwayin? Tayo ko nga search ito si magwayin. Kanila bro. Nalagay po na. Sige bro, go ahead bro. Magwayin. Doon na ba mabasa sa Biblia nga Roman Catholic, bro? Catholic, meron bro, meron Catholic babasa sa Bible. Ating basahin. Tanong ngayon mo rin dyan, kung magpapabinyag ba siya kung meron. Tulad ng isa. Ron. Atin namang basahin itong sinasabi dito sa itong Richard Baxter translation. Kulanta nga ngayon kasi yung alam mo kasing version isa lang. Ito na tayo nga sa Richard Baxter translation. Okay? Ito. Yan. Ito sabi Yan. Paraphrase in the New Testament by Richard Baxter, John chapter 10 verse 16, ang sabi, "And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me, and Jews and Gentiles shall be one Catholic Church, under me their only universal head and shepherd." Ayan bro, nabasa bro, Catholic bro. Ang sa abos na? Sa Richard Baxter to bro ha, baka hanapin mo sa King James Version. Richard Baxter yan. John chapter 10 verse 16 sa Richard Baxter translation. "And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me, and Jews and Gentiles shall be one Catholic Church. Under me their only universal head and shepherd." Ano bro? Okay na ba to? Ganyan na. Next question. Maganda itong Monday night kasi nakakaano sila, nakakapaglabas, nakakapaglahad-lahat. Tanong, dali! Ano dito, meron ba? Permi na supal pala, permi si magwayin kay RJ Jerolan Seno. Ito ba yung magwayin yung lagi nasusupalpal ko rin? Mauna. Yan bro, yan yun. Ayan yung sinupalpal ko doon sa saan daw kumain ng baboy ang ang apostol niya. Napakita ko picture, sabi niya, wala na akong magawa dyan, talo na ako dyan. Inamin talaga niya na wala na akong magawa dyan, talagang talo na ako dyan, may drawing ka eh. Sabi niya kasi, Brother John Ray, pag may nabasa daw na isang apostol kumain ng baboy, talo na daw siya. Nakapagpakita ako. Nakita mo yung Brother John Ray, no? Hindi ko alam ano yan. Hindi ko alam yung katalakayan mo na yan. Hindi mo nakita? Yung binasa ko, alam mo na yon. Alam ko yun. Ginamit mo yun kay kay Dan Maasin eh. Ito. Kasi nagbasa ako ganyan ako magbasa. Tapos inaangat-angat ko, ganyan. Nang makita niya, paglabas ng legion sa niya, wala na, talo na ako dyan. Talo na ako dyan, meron ka drawing eh. Bro, pangalit yung ikaw. Hello bro. Andiyan ba Daniel? Wala na yata eh. Andiyan pa pala. Sapa. Sige, go ahead bro. May tanong ka pa? Di. Kung wala na, punta kami sa mga comment section. Baka meron gusto magipagtalakayan dito. Try natin ito sa Mga pare bro, sila ra bagyatagan og kuan authority sa pagwali? Yes bro. Kasi sabi ni Kristo, ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Ano man ipagbawal nyo sa lupa, pagbabawal ko sa langit.
Eh sila lang yung nandun eh. Wala namang pastor protestante nung panahon yun. Kaya sila lang yung inutusan. Mga pari yun eh. Mga pare yung mga apostol eh. Mga obispo nga yun eh. Mm. Uno sa is Kundi- ng Revelation at 5 Gs, mga pari eh. Unang Pedro 2:9, mga pari. Walang pastor. Sa ato pa bro. Kung dili ka pare, wala kay katungod. Ah, yes! Correct. Kapag Asa hindi... asa basa na bro? Ha? Asa basa na? Yun na nga. Nasa unang Pedro, kinakailangan submit to your authority. Ibig sabihin sa mga namumuno sa iyo, nasa Pedro yon. Unang Pedro, kalimutan ko lang yung talata. Yun na nga bro, Nasa sila Pedro, yung inutusan bro, sila yung inutusan. Sabi ni Kristo, ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Ano man ang ipagbawal nyo sa lupa, eh yung mga pastor protestante, pinagbabawalan niya ng mga pare na sila pakinggan. O di, walang authority yung mga pastor. Wala daw yung katungod ning dili ka Brother pare. Jando, 3:17 ng Brother Jando, 3:17 ng Hebrews. Hebrews 13:17. O, sige. Oo. Tres. Eh, 13:17 itong sabi. Okay, ganito ang banggit. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila Sa yung Englishin mo yan, sa King James Version. Maganda. King James Version. Obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that Yan, is submit unprofitable. yourselves. O, submit yourselves. Sabihin, Sumunod ka. magpailalim ka. Mm. Kay mayroon dyan kay San Pedro, nakalimutan ko lang sa 1 Peter 5 yata yun na sa mga church leaders talaga. Nakalimutan ko lang yung specific na verse sa unang sulat ni St. Peter. 1 Peter 5 yata yun bro na kinakailangan magpa-under tayo sa mga church leaders. Sige na. Oh. Ano yata? Wala ka nang ibang ano, bro? Meron ka pahabol na tanong? Wala na, okay na 'yon? O sa mga nandyan sa YouTube, pwede kayong ipagtalakayan. Open to, pero wala na talaga, Sa ano pala ba dyan mas maganda sa Good News Translation bro. Sa Good News Translation, ito, basahin natin sa Good News Translation Ayan Obey your leaders and follow their orders. Obey your leaders daw. They watch over your souls without resting, since they must give to God an account of their service. If you obey them, they will do their work gladly. If not, they will do it with sadness, and that would be of no help to you. Yan, so kinakailangan talaga magpasakop sa mga leaders natin bro, dahil sila ang accountable sa ating kaluluwa. Dahil yun ang kanilang pagserbisyo sa Diyos. Sila yung nagtitake care, nag-overseer sa ating kaluluwa kapatid. Mga leaders, church leaders po yan. Ano? Wala ka ng tanong, bro? Ubus na? wala gyud katungod ang dili pare bro o pagwali. Ha? Wala yung katunga, bro. Wala yung katunga. Romans, Wala ka ba Roma Gs, Dili sila 15:17. Basahin mo. Roma 10, 15 to 15:17. 15 to 17. Ito Oh. sabi ganito. At paanong makakapangaral ang sino man kung hindi siya isinugo? Diyan na lang, 15. Hindi daw makapangaral lang hindi sinugo, bro. Yung pastor mo, sino nagsugo? Martin Luther. Wala nga nagbasa. Bumili ng Bible sa bookstore yun Ayan na si, Nagbasa, bro, pastor na. si Magwayan pala, meron na. Asan si Andyan Magwayan? na, Asan si Magwayan? Nasa si Magwayan? Sa Zoom?
Mo nakamurag nakasulod naman siguro. Magwayin. Wala mang magwayin sa Zoom. Wala. Wala magwayin sa Zoom, bro. Akong tawagan ko sa. Anong Facebook ni magwayin? Brother Jando, may tanong dito si Noy Lacson. Oh. Bro okay, Junri, may tayo. tanong po ako, saan po napunta yung masasamang espiritu na sumanib sa mga baboy matapos malunod yung mga baboy po sa sabi ni Panginoong Jesucristo, bumabalik sila sa tigang na lupa. Basahin natin Brother Jando, Mateo 12:43-45. Ano yan? Mateo? Mateo 12:43-45. Okay, ating basahin ito. Saan bumabalik ang mga espiritu na sumasanib sa mga tao? Mateo 12. 43-45. Okay, ang sabi ganito, 43 hanggang 45. Yan. Kapag ang masamang espiritu ay lumabas mula sa isang tao, siya ay gumagala sa mga lupaing tigang upang maghanap ng mapagpahingahan. Kung wala itong matatagpuan, ay sinasabi sa sarili, babalik ako sa tahanang aking pinanggalingan. Pagbalik niya at makita itong walang laman, malinis at maayos, aalis muna siya at magsasama pa ng 7 espiritong mas masama pa kaysa sa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. Dahil dito ang kanyang magiging kalagayan ay mas masama pa kaysa dati. Ganyan ang mangyayari sa masamang lahing ito. So, based sa babalik based sa- siya. Babalik. Kaso nalunod na. Walang babalikan. Hindi. Yung sa baboy yun sa Marcos 5, 10 hanggang 14 yun yung mga baboy. May ibig sabihin yun bakit nagpakamatay yung mga baboy kapatid. Pero ang tanong niya kasi bro dyan saan pumupunta yung mga espiritu kapag pumasok. 'Di ba? Doon na sa Marcos 5 yun, 5:1 hanggang 14, pumasok sila sa baboy. Yung espiritu pero yung baboy nagpakamatay sila dahil ayaw nilang pasukan ng espiritu. So, siyempre, lumabas din yung espiritu. Saan babalik? So, ayon kay Panginoong Jesucristo, bumabalik sila sa mga lupang tigang. Ibig sabihin, desyerto. Maghahanap daw sila ng mapaghingahan doon. At kapag wala silang mahanap, babalik sila kung saan sila pinalayas. Kapag nakita ng mga espiritu, masamang espiritu, na yung na-liberate na tao, wala na namang nakatira. Ibig sabihin na walang nakatira, walang pumalit sa mga masasamang espiritu kasi sa katawan natin is templo ng espiritu, either Holy Spirit or bad spirit. Kaya kung wala ang Holy Spirit, ang papalit sa atin, sa katawan natin, bad spirit. Dalawa lang yan. Good spirit or bad spirit. Kung hindi bad spirit ang nakatira sa iyo, ang Holy Spirit. Pag wala ang Holy Spirit, yun ang sinabi doon sa Mateo 12:46-47 na magdadala pa siya ng marami, na mas masama pa sa unang nakatira sa iyo. Ang bahay po na ang katawan natin is home. Home of someone. Sino yung someone? Someone that is spirit. Either Holy Spirit, First Timothy 3:16, we are the temple of God, no? Pero kung wala sa atin ang Holy Spirit, alam na din kung sino nakatira sa atin. Ay yung mga sasamang espiritu. Sige. Papasok daw si Magwayin. So, Bro Daniel, Oh, lipat ko muna Oh. kay Magwayin, ha? gigi. Next time ulit. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko, way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine
Alam na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong, nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi para ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. Kabilang foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.